Elisa makakasuhan? Nako. Ito na, mga kababayan. Gusto kong i-play sa inyo. Ito po ay about po sa, nag-warning na po kasi ang Malacanang patungkol dyan sa nilabas ni First Lady Lisa, ni Sara, yung patungkol sa pagkadawit nga ni First Lady Lisa. So ito po, nag-warning na po ang Malacanang niya noon pa man. Ang sabi nga ni Attorney Claire Castro, ni UC Claire Castro, na siya pala ang source ng fake news. Siya pala ang source niyan. Dapat ilabas niya. 'Di ba? Kasi pag once na lumabas yan sa bunganga ni Sara, alam naman natin na maraming bobo na supporter siya, marami siyang mga tanga-tanga, uto-uto, inutil, lampas lupa, pangit at mga mahihirap na lahi na mga DDS, naniniwala agad yan. Kahit nga sabihin ni Sara, mabango ang puki ko, maniniwala yan sila. Bakit? Kasi si Sara sinusuportahan nila eh. So ito po mga kababayan, nagbabala na po ang Malacanang, nagbigay babala na blatter altered to link Lisa Marcos to Tantocos death. Malacanang already warned about filing legal charges. Ito na, mga kababayan. J. Divina, may galab shoutout po. Kay Mamiri Ichikawa, may galab shoutout po. Malacanang already warned about filing legal charges against those spreading fake police report linking First Lady Lisa Araneta Marcos to the death of Rostan's Executive Paulo Tantuco. So ito na nga, mga kababayan. Nagbigay babala na, 'di ba? Ang Malacanang na mag-file sila ng legal charges or kaso, no? Kakasuhan itong mga nagpapakalat nga. Sino nga ba ito, mga kababayan? Yung isa sa nagpakalat nga nitong fake na balita na to na ina-altered or ini-edit at dinugtungan itong police report ng LA. Ito po, pakinggan nyo mga kababayan. Lakasan ko lang, may ads lang, wait lang. So sino kaya ito? Ito na. Sino kaya ang makakasuhan? Sino kaya ang mananagot? Nako po. Balita ko mga kababayan, dating spokesperson yata ito. Eto po. Drop na ang Malacanang, si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinutulo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rostan's heir, Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sabi nga ni Ma'am Dainis, yes, Sir Kent, pag dito sa Singapore yung fake news, malamang siya, bitay aabutin nila kahit sino ka pa o kahit anong posisyon mo dito. Kaya nga, di ba, Ma'am Dainis, dapat pag ganyan, gagawan agad ng kasi fake news yan, kasiraan. Tapos, di ba, may kasabihan tayo mga kababayan na kapag tayo ay isang highest ranking official, sabi nga ng palasyo noon, katulad sa pinapakalat ni Bato de la Rosa, yung AI, no, na isang peke o gawa-gawang video na pinagtanggol nga si Sara at binanatan nga ng mga estudyante itong gobyerno. Ang sabi nga doon ni UC Claire Castro na tayo bilang mga highest ranking official, dapat be responsible tayo pagdating sa mga balita na ating i-share or ating bibitawan na salita kasi maraming nakasuporta sa atin at maraming mga bumoto sa atin na maniniwala, lalong-lalo na DDS, puro bobo yan. Mga inutil yan, hindi nyo maitanggi yan, di ba? IC San Pedro, maraming salamat po sa yung 3 Australian dollars super sticker. Thank you so much po. Dapat nga pag ganyan, bibitayin na eh. So ito, pakinggan nyo. Si Tiglao daw ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news. Pero nauna po si Sara. Mas nauna po si Sara Duterte na nagpakalat dyan na sangkot daw si Lisa sa pagkamatay dahil sa cocaine overdose. Kaya nga hinanapan siya ng police report, walang may pakita. Ngayon, sinundan ni Tiglao. Nako po, eto. Pinangalanan na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. Si Risa Porcelo po. Sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the
BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng Ayan, ito po ang nilabas ni Roberto Bobby Tiglao ng Manila Times na nagkaroon po ng 12,000 shares at 27 comments, no, ay fake or altered news or dinagdagan, gawa-gawa or inimbento. Yan po sa madaling salita. Pero bago man po ito lumabas mga kababayan, nauna na po si Sara Duterte na nagpakalat niyan. Take note mga kababayan, bukod sa pinakalat ni Sara yan at dito kay Roberto Tiglao, mga kababayan, marami pong mga pangalan or panauhin ang nadadawit at nakaladkad ang pangalan o reputasyon. Isa na dyan ang GMA, executive na si Annette Gozon, dinamay din ni Lorin Badoy. Kung alam nyo naman po kung sino si Lorin Badoy, mamaya pag-usapan natin yan. O, ito pa. Palasyo at BHPD posted this week may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano'y sinend sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. Diba? Magkaiba ang number ng police report at dito sa Beverly Police Department doon sa balita ni Tiglao. Nako, Ma'am Kuyang, mega love shout out po dyan at sa Sirisa Force, Kunyang Life, Sirisa Force and kay Ma'am Gracious Grace. Ayan, and kay Ma'am, si Rema. Ayan, nasaan ba yun si Ma'am Rema? Nabasa ko yung pangalan niya. Diba, hindi nyo mapapabagsak si PBBM and family. Ayan, Ma'am Inday Rema, lalong bumabagsak ang Duterte sa ginawa nila, wala nang maniniwala sa kanila. Lalo nga, Ma'am Inday Rema, kapag nabuksan pa ang joint bank account ni Digong at ni Sara, mas lalo po talagang babagsak at mahihinto or masasara po talaga ang pinto ng political career nitong mga Duterte, mga kababayan. Ako nagsabi sa inyo, mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil lang ang naniniwala sa kanila at kaya nilang sabihin na mabango ang tae nila na amoy jumalon. Mga bobo at tanga at inutil, uto-uto lang ang naniniwala kay Sara Duterte na kapag sinabi ni Sara na amoy jumalon ang tae niya, bobo ka na talaga. Ito po, continue. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Dating presidential altered or ibig sabihin gawa-gawa, imbento, ginagawa, dinudugtungan. Nako po mga kababayan, ito po siya, si Roberto Tiglao. Spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao. Propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nako mga kababayan, posible nga bang makasuhan itong si Tiglao? Hindi ko lang po alam kasi ang balita ng ABS-CBN, mga kababayan, kaya nga sabi nila, bakit binura ng ABS-CBN at bakit daw binura ng GMA itong balita patungkol sa pagkamatay ni Tantoco according dito kay Lorin Badoy. Bakit daw binura? Kasi nga daw, mga kababayan, sabi ng mga DDS, kaya daw binura ng GMA kasi sangkot daw di umano ang kanilang GMA executive na si Annette Gozon. Nandoon din daw nakiparty-party habang namatay itong si Rastans, no? Paulo Tantoco, no? Isa sa anak sa may-ari ng Rastans. Nako. Ito po, Ma'am Ima Baticos. Ayan, mega love shoutout po yun kay Ma'am Elina Alvia. Mega love shoutout. So, ito yung sunod, mga kababayan. So, ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol na dito kay Lorin Badoy. O, sino nga ba to si Lorin Badoy? Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung isa sa mga news anchor ng
SMNI, no? Ito po yung nagalit sa mga pulis nung pinasok ni General Torre itong itong KOGC, no, na simbahan ni Kibuloy nung hinuli si Kibuloy, no, sa SMNI, Ma'am Delia Rosario. At sa si Risa Force. At ito din po si Loren Badoy, isa din po ito sa nakasuhan, no, ni Atom Araulio, no, dahil sa pagre-red tag niya kay Atom Araulio. Ayan, Ma'am Dixie Samson, mega love shout out po. Sa mga hindi po nakakaalam, no, hanapin ko lang po dito. Si Loren Badoy po ay isa po sa wait lang ha mga kababayan. Mr. President, nasabi ko na po sa inyo to, no? Wait lang ha mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, hanapin ko lang po. Mayor pa po kayo. Si Loren Badoy. Loren. Nako po mga kababayan. Posibleng makasuhan nga ito, no? Loren Badoy. Atom Araulio. Araulio. Alam nyo, sa mga hindi po nakakaalam. Journalist Atom Araulio wins a civil suit against his Red Daggers, SMNI hosts Lorraine Badoy and Jeffrey Celis. A Quezon City court orders Badoy and Celis to pay Araulio 2 million pesos in damages and lawyers' fees to compensate for the red tagging and its impact. Araulio says, quote, "This case opens up a legal option for anyone who has been a victim of red tagging and harmful disinformation, particularly journalists. It is not okay to be attacked or harassed simply for doing our jobs." The case is a game changer because it is the first known application of a Supreme Court ruling issued in May that classified red tagging as a threat to one's constitutional right to life, liberty, and security. In Judge Dolly Rose Prado's 27-page decision, she took the SC's definition, concluding that Badoy and Celis deliberately sought to discredit and inflict harm on Araulio. The National Union of Journalists of the Philippines, or NUJP, says, quote, "This case also shows how one can seek redress for defamation without resorting to criminal libel, an archaic and anachronistic law that has been often used to silence critical reporting, criticism, and dissent." Ayan po mga kababayan. Ayan po si Atom Araulio, Atom Araulio pagbasa niyan. Yan po ay ang nagkaso kay Celis at kay Badoy na kung saan pinabayad po si Badoy at si Celis ng 2 million damages, no, or charges pa sa mga abogado. Pinabayad po